Good day everyone, this is Ed Forduque from EMD Wheels. For today, may release tayong unit. So kung naghahanap kayo ng 5-seater na sedan, sporty siya, fuel efficiency, so matipid. And syempre, pagdating sa safety features, performance, top-notch siya. So nasa range yung budget nyo, nasa around 1M or sabihin na natin below 1M. Itong unit na to na i-release natin is bagay sa inyo. Which is ang i-release natin for today is Honda City 1.5 RS, top of the line. Napakaganda ng promo natin, mababa yung down payment. Meron tayong zero down, meron tayong mga low rate. Then, for mga cash transaction, PO transaction, mataas ang discount natin for the Honda City 1.5 RS. So, tara guys, check na natin itong unit. Baka pasok sa budget nyo and pasok sa taste nyo. Napakaganda nitong unit na to. Check na natin agad. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels, best deals. EMD Wheels. Yeah. So for the price range na 1M, so syempre may mga discount tayo. So for the 1M, top of the line na yung unit natin. So ano yung mga features for the Honda City RS? So syempre, ang pinagyayabang natin for the Honda, we have the Honda Sensing. Sa mga Honda Sensing natin, ang daming features niya na safety features mamaya di-discuss natin. Pagdating sa ganitong segment, sa mga hindi EHEV so sa mga gasoline or mga petrol or mga natural aspirated na engine, which is ito, 1.5 engine and double overhead cam na siya. So iVTEC yung engine natin, kilalang kilala siya pagdating sa Honda. So pagdating sa performance, syempre, pinagyayabang natin lagi ang performance ng Honda City is 121 PS. CVT transmission tayo. Ang maganda dito, meron tayong paddle shifter, pwede nating manual. So ito CVT which is automatic transmission siya. Pero syempre iba lang yung pinaka sa mechanical niya. May pang manual tayo which is yung Triptonic natin, paddle shifter. Pwede yung manually na kontrolin tong shifting ng unit natin. So syempre, pagdating sa front design natin, piano black with matte yan. So matte yung finish natin, diagonal, and RS badge. Pagdating sa headlights natin, meron tayong auto headlights, meron din tayong auto high beam and low beam, plus LED na yung DRL, high beam and low beam natin, pati sa signal lights natin, pati sa side turn lamp natin, LED na rin, pati fog lights natin, LED. So pagdating sa lower part, which is yung bumper natin, sa bumper natin is very sporty ang design niya, tapos may mga carbon pads, may mga black trims, tapos mapapansin nyo, mesh type dito, mesh type din dyan kasi para maganda yung airflow pagdating sa cooling system ng engine natin. Siyempre, lagi natin pinagyayabang pagdating sa ORCR and pagdating sa mga rehistro natin, within 3 days meron na tayong ORCR and meron na tayong plaka. Tingnan natin dito sa side, naka-power fold tayo, power fold and piano block na rin. Pagdating sa mga top of the line natin dito sa Honda, integrated na rin LED yung signal lights natin. Then sa alloy mags natin, alloy wheels natin, we have the 16 inches, 4 stud siya, and 2-tone. So may gun metallic siya and meron tayong glossy block. Then disc brake yung harap natin and pagdating sa likod natin, yung drum brake naman yung pinaka brakes natin. So meron tayong tinatawag na ABS and meron tayong vehicle stability assist. Then pagdating dito sa sides na to, sa sides niya, meron tayong side skirt. Sa door handles natin, body color, yung pinaka door handles natin. Pero ang maganda dito, we have meron tayong walk away and meron tayong smart entry. So naka-smart entry na rin siya. So sa mismong key fob niya, meron tayong tinatawag na remote engine start na rin. Naka-tint tayo na 3M. So yan, all 3M na yan. So medium yung pinaka-bet ng client natin. So pagdating sa ibabaw, so body color din yung pinaka-roof natin. Tapos shark fin antenna natin is glossy block din. So pagdating natin dito sa rear yan, makita niya syempre yung shark fin antenna pa rin. Tapos defogger natin, we have the third brake lights. Meron tayong spoiler na glossy block. Then LED na rin yung taillights natin, RS badge, then Honda City badge, Honda badge. Tapos meron tayong reverse camera. We have 3 options. May mga 3 modes tayo, which is meron tayong wide, normal view, and top view. So pagdating sa diffuser natin, we have dalawang reflectorized, then mukhang carbon texture yung pinaka-hard plastic natin. Sa compartment natin, napakalaki. Yung compartment natin actually mas malaki pa. So mas malaki pa compared to Honda Civic yung compartment natin sa around 512 liters yung ano natin. Then, sa previous naman, so aside from the 3M tint, matting, 15 liters gas, we have the early warning device, tools, keychain natin, and umbrella. Tapos nandito na rin yung reserva natin and jack nandito na rin. So complete naman na tayo. May plate light na rin siya. Ayun, gumagana yung smart entry natin. Pagdating sa rear
both side ng front, passenger and driver side. So sa second row natin, napakalaki or napakaganda ng legroom natin. So legroom natin, ang height ko is nasa 5'10 ako or 5'11. So napakalaki pa ng space natin for the legroom. So meron tayong favorite natin, we have the second row vent, tapos meron din tayong second row na 12 volt outlet. So pwedeng mag-charge na dito yung mga passengers sa likod. And pagdating naman natin sa gitna, meron tayong cup holder and armrest. Yung unit na to, papansin nyo naka-plastic, very fresh. 8 kilometers pa lang yung tinatakbo natin. So black yung ceilings natin. Then yung sa sidings natin, naka-leather tayo. Chrome handles sa loob. So yan, so all power na, may switch na tayo dito. Check na natin tong front. Sobrang ganda ng features pagdating sa front natin. So pagdating dito sa front, driver side. So syempre, yan yung pinaka gusto natin eh. So titignan natin. So makita nyo lang yung point of view ko dito. Sobrang ganda. So ito, pa-check ko lang. So ito yung pinaka point of view ko. So yan, yung itsura. Para kang nagdadrive na ng spaceship. Wow! So yung mga switch natin nandito na. So sa side na to, may tweeters na rin tayo, mga levers natin. Yan. So ito naman, controllers naman na gauge natin sa light, sa brightness. Yan. So dito sa ilalim, meron tayong vehicle stability assist, tapos pag-open ng gasoline natin and sa hood natin. Then syempre dito sa ilalim, yan, meron tayong RS na pedal. So hindi nyo na kailangan dagdagan yung mga accessories na ganyan. So meron tayong side curtain airbags. Dito may paddle shifter tayo. Dalawang paddle shifter minus and plus. So makikita nyo, kailangan nyo lang gamitin sa S. Kung nag-S kayo, makikita nyo dito S, and meron tayong makikitang M1. So naka first gear siya or first position ng CVT transmission natin. So syempre all leathers tayo. All leathers, tapos mga red stitches yung mga may leather natin. So sa sidings natin, hindi buong sidings ha. So may mga part tayong sidings na naka leather tas red stitches. Pati yung steering wheels natin, red stitches yan. Ayan o. Pati yan upuan, pati dito sa gilid ng transmission and even sa shift knob natin, yan, red siya. Then dito, red trims tayo and glossy black trims and matte trims. So even dito, yan, leather din tong part na to and meron tayong red stitches. So very sporty, tingnan yung unit natin. So pagdating sa steering wheel natin, ang daming pinipindot sa steering wheel natin. We have the audio controls and Bluetooth hands-free. Ito naman sa likod, sa may left side pa rin natin, ang switches natin ng auto high beam, and nandito na rin switches natin ng signal light, yung sa headlight, of course yung sa may fog lights natin. So pagdating dito naman sa right side natin, yung LKAS natin and even yung adaptive cruise control nandito sa may right side naman natin. Then sa likod ng right side steering wheel natin, ito naman yung makikita nyo sa may wipers naman natin. Then dito sa port na to, ito yung engine start. So may engine start tayo dito. Ito yung red button na yan. Tapos syempre sa key fob natin, ito yung tsura ng key fob natin. Smart entry tayo. Tapos pwede rin yung function niya is for keyless entry. So may bukasan siya ng trunk. And may hold button para sa yung hold button. Ang hold button natin is para sa remote engine start natin. And anyways, yung mga ibang nagtatanong paano pag nalobat. Pag nalobat siya, meron tayong notification dito sa may mismong gauge natin na lobat na yung mismong keychain na, ay mismong key fob natin. Then, just in case na hindi nyo na mabuksan using the key fob yung door nyo, pwede natin gamitin itong, yan, nasa loob yan. So, itong chrome port na to, meron siyang lever dito, pwede nyong tanggalin. So, pwede natin gamitin tong pangbukas ng driver's side. So, driver's side lang ang meron tayong bukasan or key slot lang. Dalawa yung key fob natin. So, pagdating sa infotainment natin, ang infotainment natin, meron tayong AM, FM, and then meron tayong USB, Bluetooth, and meron siyang wireless na tinatawag na Apple CarPlay and Android Auto. So mamaya, ito-testing natin. So phone mirroring yon, kung ano yung mga application natin na pwedeng gamitin for driving. So katulad ng mga Waze or any maps, pwede yan dito sa infotainment natin. So pinaka-lower part natin, ito yung switch natin sa aircon. So aircon natin, so all digital na siya. Meron tayong mga buttons and meron tayong knob. So dito sa baba, lalagyan na ng phone natin, dalawang Type A na USB and power outlet. Sa power outlet natin, make sure pag magpapakabit tayo ng dashcam, dito lang yung power natin. So either dito sa Type A or dito sa power outlet para hindi ma-void yung warranty. So meron din siyang 2 cups holder and meron tayong icon button. So nandito sa may part na to. So icon button, dagdag siya para maging fuel efficiency. So may part tayo, reverse camera. Yan dito, reverse natin, reverse camera. Yan yung wide mode, normal mode, and top view. So ito yung pinaka-bumper natin. Tapos yan yung ito. At least may mga 1 meter pa yan. Yung difference yan. Mayroon tayo reverse, neutral, drive,
pag gusto nyo lang matipid, and S-mode kung gusto nyo naman. Siyempre, yung performance mas maganda, and sa paddle shifter, engine brake, nandito na yan. Then, pagdating naman sa mga walk-away natin, tapos sa mga door locks, dito sa may menu, mag-menu lang tayo. Then, hanapin nyo lang yung settings. Yan, sa settings, vehicle. So, makikita nyo driver assist setup, meter setup, keyless access setup. Yan, nandito na lightning setup, door setup. Yan, so sa mga door setup, makikita nyo auto door lock, auto door unlock, walk away. So, pag hindi gumagana yung mga walk away ninyo, pagkalabas nyo ng kotse, or pagkaka-release nyo ng kotse kasi, mga naka-off pa yan. So, may mga clients tayo nagtatanong, sir, parang hindi gumagana yata yung walk away natin. So, doon nyo lang. So, sa menu, dito sa home, i-menu nyo, hanapin nyo yung door setups. Tapos yung walkaway kasi, sa walkaway kasi, mga ilang meters lang, maglalak na siya. Pag nakalimutan yung ilock, using the key fob, using the door handles, basta lumayo, mas sense ng kotse natin na lumayo yung pinaka-key fob natin, nasa around 5 meters na siguro, mag-automatic lock na siya. So yun, so yung kliyente natin, magpipirma na sila, then release natin. So sunod-sunod yung release natin ngayon. 3 days na tayong tuloy-tuloy. So, month end ngayon ng November, tuloy-tuloy pa rin yung mga releases natin. Tapos sa first week pa lang ng December, meron na kagad tayong release. So, kung umabot kayo sa part na to, hindi pa rin kayo nakasubscribe, tas nood kayo ng nood ng videos ko, please pakisubscribe naman. Para, syempre, kung interested kayo, laging, syempre, magpa-pop up dyan. So, hit nyo yung bell, tapos i-like nyo na rin yung video natin, i-share nyo na rin po sa mga friends natin, especially kung may kakilala kayong gusto nilang kumuha ng Honda, any Honda units, pwede tayo mag-release. So, mababa yung discount natin, may ano bang gusto nyo? May zero down tayo, may low rate tayo, pwede kayo mamili. Kung magka-cash kayo, may cash discount tayo, or mag-PPO kayo, may cash discount tayo. Kung company naman kayo, sige, mayroon pa rin tayong fleet discount. So, yun, pakisubscribe na, and tara, tawagin na natin kliyente, and turn over na natin itong unit na to. So ngayon sir, sige po, i-start po natin, preno, tapos push start. Sa ngayon po kasi pagka hinawakan niyo po yung shift knob, ano po kasi yan, mag-off lang siya. So yun din ang security or safety feature niya na hindi siya madadrive ng iba kung in-start mo sa labas. Kasi yung ibang client sabi, safe ba yan? Baka manakaw yung kotse namin. Hindi siya. So yung safety feature niya, pag hinawakan niyo po yung shift knob, pag yung button ng shift knob, pinush natin, mag-off po siya. So ngayon, yes, pagka magdadrive na po kayo, kunwari ngayon, idadrive na po natin, tapak ng preno, tapos isang push lang, kahit hindi na po natin ibabad yung pag-push, sa push lang po, one push lang po. So sige po, try po natin. Maganda pa dyan, 8 kilometers lang to. Yung range, yung takbo niya. Sobrang ano. Sige po, hindi po natin may start. Lagay niyo na po sa cup holder. Yan, tapos tapak ng preno. Yan, medyo na yan. Then, preno. Yan, tapos start. Yan. So, hintayin natin. Yan, nag-on na lahat. So mapapansin niyo po, pag remote engine start siya, naka-off lahat ng accessories niya. So ngayon, since nag-start ka na, lahat po, pati yung ilaw nung sa aircon. Sa aircon kasi, pag nag-remote engine start ka, hindi mo siya makokontrol. So may default talaga siya na yun lang ang remote engine start niya. So sa ngayon, may naka-ilaw po dyan ito. Naka-high beam kasi. So ito, naka-auto headlights tayo. Since madilim na, so mag-auto headlights tayo. Pagka gusto niyo po medyo humaba yung buhay nung LED natin, pwede niyo po siyang i-off. So, ika-counter lang natin. So, sa ngayon, high beam lang po muna natin. Yan. Tapos, pa-on na lang po nung hazard. Check po natin yung mga ilaw sa labas. Hazard. Dun po sa, yan, sa ibabaw. Iba-iba kasi ang pwesto ng kotse. Tara po, buksan natin yung engine bay. Sa engine bay para makita natin. So, yan, may mga hood insulator na tayo. May mga engine cover na rin naman tayo. So wala na tayong gagawin dito sa unit na to. So na-discuss naman na ni Ira yung pagdating sa maintenance natin, first month or first 1,000, whichever comes first.
Tapos after that is every 6 months. So every 6 months siguro, hindi naman natin ibabiyahe yung kotse. Or 10,000, whichever comes first. So ngayon, kung gusto nyo, since malapit sa yung si Balintawak, after 1,000 nyo, pwede naman kayo kahit saan Honda. Ang ano lang po kasi natin para sa warranty na niyan, na 3 years or 100,000, whichever comes first, para hindi ma-void yung warranty natin. So ngayon, ang mga warranties, ang hindi kasama sa warranty natin, lahat ng mga nako-consume. So like yung sa fluids natin, yung mga belt, yung mga spark plug. Tapos yung sa battery pala natin, 1-year warranty lang po. So just in case naman, may client kasi ako, naramdaman niya na pala na medyo kakaiba yung pag-start. So ibig sabihin, nalulobot na to. Tapos sinabihan na siya ng SA na, sir, medyo ano mo lang monitor mo lang yung battery mo kasi parang iba na yung sa charging. So 6 months yon, tapos pagdating ng 1 year niya, wala na talaga yung battery. Kumbaga, gumagana siya pero hindi na maganda yung charging. Nagpalit tuloy siya. Pero actually, nung sinabi ng SA na yun ng 6 months, tapos minomonitor niya lang yun, pwede naman palitan. So yun, 1 year warranty to. So ang mga i-refillan lang natin naman dito ito. So ito naman, sa kulat naman natin, si SA naman yung magdikano yan, yung mga service naman natin, pati to. So dito naman, just in case lang, bigla kayo nawalan ng busina, ng ilaw, nandito po yan. So may mga relay tayo dyan, saka meron tayong fuse. Yan, so may mga amperes din po yan. So ito yung pantanggal ng fuse natin. Just in case, kunwari, nawalan kayo ng busina, nandito naman siya yan. So baka nandito yan. Tapos yung iba dyan, sa may manual na po natin yan, makikita kung para saan siya. So yan, ilaw, fog lights, wiper, so yan, hazard, nandiyan na po yan. Yan. Ganda ng loob, oh. Sir, urong ko lang So ito, na-a-adjust natin yung seat natin, yung sa may height, yan. Tapos, pwedeng ibaba. Then, na maganda pa dyan, aside from that, meron tayong na-adjust din yung steering wheel natin. So, yan. Up and down. Then, telescopic siya, which means pwede mong hatakin. Ayan. So, dito po, yan yung sa vehicle stability assist natin. Lalabas siya dito pag nag-off. Pero maganda po kasi yan, lagi siya naka-on. Safety feature po siya. Para sa mga curve line, hindi ka mag-oversteering, understeering. So, hindi magkukulang yung sa pag-steer mo. Nagkakaroon po kasi yan yung para mga distribution ng brake kung ganong liko yung gusto mo. So, i-distribute niya rin po. Parang kokontrol. Parang meron siyang assist sa mga curve lines. Dito naman, menu. Ito po yung menu. So, ito yung safety support natin. Makikita niyo po yung road departure mitigation. Yan yung makikita niyo mamaya pag nagdadrive kayo. Meron ganitong icon. Tapos yung ganyan po, may linya siya. So nagbabago-bago yung linya niya. Kumbaga parang assist lang siya. Parang pinapakita sa inyo na kung lumalagpas tayo sa lane or tama. Tapos dito naman yung collision mitigation braking system. Ito naman yung nagbe-brake mag-isa. Just in case na kunwari may masense yung Honda sensing natin na any object. Tapos pwedeng tao or nakamotor or sasakyan mismo. Yung mga pets, hindi ko lang alam kung nasa sense, wala pa naman nagsasabi, pero baka pwede rin naman. Meron po siyang warning, so una may lalabas yan brake. So pag hindi po tayo nag-brake mismo, yan, magsa-sudden brake siya. So hindi siya smooth yung pag-brake niya. Then, kung gusto niyo pong i-off, yung okay niya, yung scroll, pipindutin lang po natin yung okay, yan. So lalabas po siya dito, iilaw. Then next natin, ito po, yung sa ACC natin yung Adaptive Cruise Control. Cruise Control po siya, pero ngayon kasi meron tayong Adaptive. Slow follow siya, so ibig sabihin, kunwari, magsaset po tayo. Pag ito-turn on po natin siya, i-activate po natin, activate ganyan. Then, minimum of 40 km per hour or higher. So pwede kayo, kunwari, mag-expressway po kayo, 80 muna. So ito pala, reminder po pala, since wala pa tayong sa first 1,000 kasi po natin, nire-require tayo na at least wag muna umabot ng 100 before after na ng PMS natin, pwede na tayong umabot ng 100. So ngayon, safe, kunwari, ibabiyahin natin mga 90 km per hour, mga ganyan po. So ito po, sa Adaptive Cruise Control ulit, so yan, activate po natin, 40 km per hour or higher, pwede po yan. Mag-steady lang po tayo ng sa isang speed, at least 5 seconds. Bitawan po natin yung throttle natin after 5 seconds. Makikita nyo po, naka-steady lang po siya. So kunwari, naka-80 tayo, steady lang po.
Tapos, ngayon, nag-decide kayo na gusto niya mag-100, sa expressway tayo kunwari. Plus lang po tayo dito. So, bibilis siya. Minus, babagal po. 3 ways to cancel po. Pwede natin cancel dito. Mag-throttle po tayo or mag-preno. Just in case, baka may emergency or may kailangan tayong overtake. Yan po. Magka-cancel naman po siya. So, mag-function siya as manual na po. Then, next is ito. Yan naman yung sa distance po nung vehicle na nasa harapan nyo. So, the more na nababawasan po yung linya, lumalapit po yung pag-slow down niya or even sa pag-stop niya. Then, since ito po, slow ACC siya or adaptive cruise control with low speed follow siya, kunwari nag-slow down yung nasa harapan nyo, mag-slow down din po yung kotse without pressing the brake. Yan po. So, yun yung maganda sa kanya. Tapos, pag bumilis mo yung nasa unahan nyo, magka-catch up din po siya, magka-throttle siya mag-isa. Then, yun po. Yung next natin, yung LKS po natin, lane keeping assist po natin. Ito yung may torque. Mararamdaman nyo po kasi kaya rin po siya nilagay sa adaptive cruise control. Baka mamaya, may mga iba, baka inantok, ganyan. So, di ba ganyan? Pagka, syempre, sobrang komportable eh. Reminder ko lang po, yung Honda Sensing natin, hindi po siya autopilot. Kasi yung iba parang pwede na itong autopilot kasi may lane keeping assist na, di ba? Pati yung pumapreno mag-isa. Additional lang siya na safety feature natin. Pag LKS po kasi, naramdaman niya or na-sense niya na parang hindi ka na, wala nang puwersa dito sa steering wheel, nagba-vibrate siya. So, nag-warning siya na hawakan mabuti tong preno. At the same time, may mga iba na iinis, hindi sila makaliko agad kasi pipigilan kayo, babalik niya kayo sa mismong lane natin. Then, kung just in case na ganito po kayo, gusto nyong mag-overtake, signal lights lang po tayo para i-allow niya kayo kung saan yung gustong direction na lumipat ng lane.